tungkol sa kabutihan ng Panginoon at sa pag-ibig ng Diyos. Pero bago ang lahat, let me introduce him. He is a graduate of CLP 12, year 2013, a government employee, an active member of the BCBP who held different positions like action group leader, course leader, and breakfast head. Huwag na po nating patagilin pa. Brothers, let's welcome Bro Romel Omeng Ison. Good morning, brothers. Good morning. God is good. All the time. All the time. God is good. Sa tingin ko naman po, lahat tayo dito magkakakilala na. Hindi ako, yung iba lang na hindi nakakilala, kaya magkwento na lang ako. Ano po? Allow me to share with you a story of ambition, of going astray, of falling down, and finally returning to God. It is a life journey of a man from guilt to a life of repentance and peace. Inspired by the Word of God mula sa Mateo chapter 6, verse 38. Ngunit pagsikapan muna ninyo ang paghahari ng Diyos at ang kanyang katwiran, at ibibigay sa inyo ang lahat ng bagay na ito. Isang paalala na hindi pera o diskarte ang tunay na pundasyon sa pagmulag, kundi si Kristo, na hindi sapat ang sariling diskarte kung wala ang Diyos. Here comes the story. Once upon a time, there was a man grew up in a family that was not rich, but also didn't live in poverty. Life was comfortable. But even as a child, he felt pressure to succeed, to achieve something that would make his parents proud. At young age, he learned how to sell, to strive, and to make money. He thought that his worth was measured by how wealthy he could become and how smart he was in making deals. After earning his BS accountancy at the Divine Word College of San Jose, he embraced the belief that the true success was measured by worldly achievement and that money was the key to happiness. Guided by this mindset, he entered the world of business, relying on the resourcefulness he had learned from palengke. Alam naman po natin na pag palengke, nandyan yung lahat ng magagandang diskarte sa negosyo. Sabi, palengkera yan. Palengkera yan. Una niyang naging negosyo ay non-life insurance, where his clients were rice miller. To win their trust, he resolved to step in their world. Sabi nga, di ba, pagka gusto mong makipag-connecta dun sa mayayaman, kaya kailangan laruin mo kung ano yung laro nila. Kaya ginawa niya, minanage niya yung canteen sa tennis court. Hindi po para doon sa kita ng canteen, kundi doon sa kikitain niya pag nakakuha siya ng mga insurance ng mga rice miller, ng mga howling. Maliban
natuto siya ng tennis, naging puhunan niya para mapalapit sa mga rice miller. At the same time, he had a connection. Sapagkat hindi lamang naman sa San Jose siya naglalaro, at mga may invitation, kahit sa Blayan, Mamburao. Kaya, pati connection dun sa mga nasa gobyerno, nagkaroon din siya. That's why he entered in the world of public procurement. He saw how much money could be made, but also saw the corruption in system. He slowly began to compromise, to close his eyes to dishonesty, and to join the dirty flow of business. All he cared about was kitang-kita ang kwarta. Na-engage siya dun sa mga goods ng public procurement. Dumating ang panahon, inakala niya hindi na maubos ang pera at dire-diretso na kita. Dumami ang kontrata, mga bagong deal, sapagkat even sa mga LGU, nagkaroon siya ng transaction. Nabili niya ang mga ninanais niya. Dahil gumana ang buhay, nakakapag-travel at tikman ang mga luho. Kaya sinabi niya sa sarili niya, ito na yun. Ito na yung tagumpay. Dahil madiskarte ako. Connecting with the church and BCBP through its MWF Holy Rosary. Eventually, I learned truly serve. Today, I can truly say that I am a genuine BCBP member, not only in words, but even more in deeds. Dati rin, ako hard. Ngayon, ako light. At higit pa doon, binigyan niya ako ng bagong pagkakataon. Ako'y naging isang empleyado ng gobyerno. Para sa akin, ito yung bagong yugto ng buhay ko. Isang pagkakataon na magamit ang aking karanasan para maging ilaw ng kababaang loob at katapatan. Hindi na para sa sarili kong diskarte, kundi para sa layunin ng Diyos sa akin. As the Bible says in Luke chapter 15 verse 24, for this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. This verse perfectly reflects my journey, lost for a time, but finally found again in God's arm. Brothers, marami pong realization akong natutunan sa aking life journey. Una, hindi masamang hangarin na yumaman, ngunit kung ang magiging pundasyon ng ating buhay ay pera at pansariling interes, madaling guguho sa tukso at pagsubok. Ngunit kung pananampalataya, mananatil tayong matatag kahit anong unos ang dumating. Ang pagiging BCBP member ay hindi nangangulugan na tayo ay hindi daranas ng problema o magiging maalwa ng buhay. Kundi ito yung magiging batayan para lumaban. Ang lahat ng bagay sa mundo ay maaaring mawala, pero ang pagmamahal at katapatan ng Diyos ay hindi nagbabago. So if any of you feel from God today, remember this. It is never too late, no matter how great your sin, no matter how heavy your burdens. God is ready to forgive and welcome you. He doesn't ask for perfection. What He desires is sincere and honest heart. Muli, ako po ang inyong brother, Romel Ison, graduate of BCLT number 12, single, ready to mingle for the greatness of God. Dati nga pala sa sariling diskarte, pero ngayon, nagpo
natagpuan ko ang tunay na buhay kay Kristo. Nawala man ang ilang bagay, karangyaan sa buhay, kabuhayan, mapagmahal na asawa. Natagpuan ko naman ang mas higit pa, isang buhay na may layunin, may kapayapaan, at may totoong pag-asa. Brothers, bago po akong magtapos, nais ko lamang pong awitin sa inyo yung ilang line ng kanta. Ganda po kasi. Dito yung pasensya na kayo, hindi ako masyadong magaling lumang. He never sleeps, He never slumber. Our prayer, when we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all your cares on Him. Salamat, brothers, and God bless us. And all stand. Chapter 10, verse 22, 23, at verse 19. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya ng makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat sa umagang ito na iyong ipinadama ang iyong walang sawang pagmamahal sa amin. Salamat sa live sharing ng aming Brother Oming. Naway maging aral po ito sa bawat isa. Dalangin namin na patuloy mong ipagkaloob sa amin ang kalakasan ng katawan at tunay na kababaang loob, Panginoon. Alam naman, Panginoon, sa dami ng mga pagsubok sa aming buhay, dami ng mga kinakarap ng mga suliranin, ay nandiyan kayo, Panginoon, upang bigyan ng ilaw ang aming buhay. Naway patuloy mo kami bigyan ng kaluwagan ng kalooban sa lahat ng nangyayari sa aming buhay, Lord. Naway sa aming pag-uwi, Panginoon, kasama ka pa rin namin hanggang sa makarating kami sa aming mga mahal sa buhay. Patuloy mo kami pagnabayan at lagi mong bigyan ng patnubay sa araw-araw, Panginoon. Thank you, bro, sa iyong napakagandang sharing. At I wish and pray na matupad yung sinabi mo kanina, na magkaroon ka ng more blessings at partner in life. Tanggapin ko ito mula sa ating community at salamat din sa iyong napakagandang paglilingkod sa ating simbahan at gayon na rin sa ating community. Thank you sa napakagandang scriptural. Okay, Waki. 1, 2, 3. Waki. Yun. Ay, ikaw naman dito ako yan. Ito ba? Hindi ka naman nagpupos.